Good day everyone, this is Hendrix and welcome back to my channel. Hello guys, welcome back. Ayun, pasensya na, medyo naging busy ako this Holy Week kaya hindi ako nakapag-upload agad ng video. Kumusta kayong lahat dyan, lalo na sa mga nasa part na Zambales, Pampanga. Kasi di ba may nangyaring lindol doon. So, ayun, sana okay lang kayo lahat dyan. Pati yung mga aquarium niya, sana okay lahat. Grabe talaga yung naging lindol ng yung aquarium ko. Nagkaroon ng wave yung tubig. Tapos yung kasi yung nasa loob yung garahe yung kotse ko. So kinabahan din ako kasi baka alam mo yun, babagsak yung mga aquarium dun sa kotse. So buti na lang walang nangyaring ganun. Sana hindi na maulit yung ganun. Kaya yun, sana okay tayong lahat, pati kayo dyan. Basta yun guys, kung sakaling magkaroon ulit ng lindol, lumayo na kayo sa mga aquarium nyo, lalo na yung mga triple layers na aquarium. Talagang pwedeng bumagsak yun anytime, tsaka sobrang bigat talaga ng tubig nun. Delikado talaga yun para sa lahat. So, yun, ingat na lang kayo, lumayo kayo sa mga ganun. So yun guys, pasensya na kayo sa paghihintay. Ito na yung part 2 na hinihintay nyo ng flower horn breeding. Video na ito, pag-uusapan natin kung paano mag-pair ng flower horn. Kung napanood nyo guys yung part 1 natin ng flower horn breeding, yung unang video, pinag-usapan natin doon kung paano mag-prepare pag magbe-breed. Ngayon, kung set na kayong lahat, meron na kayong gamit, na ready na kayo mag-breed, ito na yung susunod yung gagawin. Kailangan nyo ma-pair yung flower horn nyo, yung dalawang breeders nyo ng flower horn. Ang unang-unang gagawin nyo guys ay i-prepare ang breeding tank. Ang advice ko sa inyo, 100% water change kayo kung luma yung tank nyo, or kung may bago kayong tank, di yun, malinis yun. Pag magbe-breed kayo guys, huwag kayong maglalagay ng kahit anong decoration. Kung meron na decoration yung tank nyo, tanggalin nyo lahat. Yung substrate, yung mga sand, o kung ano man. Ang ilagay nyo lang doon is yung clay pot o yung tiles na pag-iitlogan ng ating flower horn. So yun na nga guys, pag nalagay nyo yung tubig, lagyan nyo sila ng water conditioner, methylene blue. Kailangan nyo para walang fungus, ma-prevent natin yung fungus doon sa tank. Tapos lagyan nyo rin anti-chlorine, syempre, baka may chlorine yung tubig. Tapos i-cycle nyo lang sila ng kahit isang araw or kahit 12 hours lang, okay na yun. Kung may heater kayo, ilagay nyo na rin yung heater nyo kung saan nyo ilalagay. Tapos yung clay pot nya, ilagay nyo sa isang side, tsaka yung divider, lagyan nyo sa gitna ng divider. Tapos yung clay pot nya, kung saan nyo ilalagay yung female, doon nyo ilalagay yung clay pot. Tapos yun, i-cycle nyo na yung tubig. Yung filter, kailangan malinis din. Kailangan malinis yung lahat. Pag okay na guys yung breeding tank nyo, ilagay nyo na yung breeder. Siyempre may divider siya sa gitna. Tapos lagay nyo sa magkabilang side yung male and female breeders nyo. Then ayun guys, normal na diet lang. Pakainin nyo lang sila kung paano sila pinapakain talaga. Tapos hintayin nyo lang na magkakitaan sila. Hayaan nyo lang magkakitaan sila siguro 1 day or 2 days. Tapos may mapapansin kayo doon. Pag napansin nyo na yung female flower horn ay kumikindat, joke lang. Kapag guys ang female flower horn nyo is in good condition talaga, mapapansin nyo, maglilinis ng clay pot or ng tiles yun kung saan siya mag-iiklog. Hahanap siya ngayon ng spot kung saan siya mangingitlog. Tapos, kakagat-kagatin niya yun. Tapos, lilinisin niya yun na ikukuskus niya yung sarili niya doon. Kasi, ang gusto nila, yung mga rough surfaces na pwedeng dumikit yung itlog. If ever tiles ang gagamitin nyo guys, yung sa ibabaw iibabaw nyo yung magaspang na side. Hindi yung makinis na ng tiles. Yung sa rough surface, yung dinidikit sa semento na pag kinakabit yung tiles. Yun yung gamitin yung para magaspang siya, doon mag-iitlog yung female. Naintindihan nyo ba guys? Kasi ako hindi ko masyado naintindihan. Puro kasi. Basta guys, di ba yung tiles dalawang side? Yung isa yung makinis, tsaka yung magaspang. Yung magaspang ang ilagay yung sa ibabaw. Kasi doon mag-iitlog yung female natin. Lalabas yung ganong behavior ng female natin 1 to 2 days pagkatapos natin pagsamahin sila sa isang tank at may makita siyang male. At in good condition siya dapat. Ngayon guys, paano naman ang male? Pag ang male flower horn guys, ready na siya mag-breed at gusto niya na makipag-breed sa female, makikita niyo siya gumaganon. Joke. Joke lang ulit. Ang male, makikita niyo mag-head shake yan. Gumaganon. Oh, seryoso yan. Gumaganon. Kaya nga, gumanon kayo. Mapapansin niyo yun sa male flower horn pag ready na siya mag-breed. Hindi ako nagjo-joke, totoo yun. Mag-head shake siya talaga, tapos titignan niya yung female, tapos gaganon niya yung ulo niya. Pag gumagano na ang flower horn na male nyo, ibig sabihin nun, niyaya niya na yung female na makipag-breed sa kanya. Ngayon siguro tatanungin nyo kung kailan dapat pagsamahin ng male and female na flower horn pag binibreed na sila.
Tsaka kung kailan sila magiging paired. Ang sagot ko naman doon, once na nakita niya na yung female na naglilinis ng clay pot or ng pag-iitlogan niya, then nag-headshake na si male, pwede nyo nang i-try tanggalin ang divider. Try nyo nang pagsamahin yung dalawang breeders nyo. Tapos, pag nag-aaway sila ulit, i-divide nyo na lang ulit sila. Pag-iwalayin nyo ulit. Ngayon guys, ito sabihin ko sa inyo ang sekreto ko kung paano ako nagpe-paired. Wag nyong iaangat ang isda. Intindihan nyo ba guys? In English, don't basta wag nyo iangat na aquarium. Na-observe ko lang yun guys sa paulit-ulit na pagbe-breed ko. Once na kinuha nyo yung isda na ginamitan yung net, inangat nyo at nilagay nyo sa kabila, automatic mag-aaway yun. Promise. Kaya guys, kung pagsasamahin nyo sila, much better na alisin nyo yung divider. Kung dihugot yung divider nyo pataas, or kung nakaklip lang siya, i-slide nyo lang pa ganon, o slide nyo pa ganon. Kaya ganon. Basta tanggalin nyo. Huwag nyo aangat yung dalawang isda. Nandun sila sa loob ng aquarium. Yung divider ang itatanggalin nyo para magkasama sila. Kasi once na iangat nyo ng tubig yun, magugulat yun eh. Tapos hindi, parang makakalimutan nila. Parang si Dory ang mga yan eh. Makakalimutan nila kung sino yung flower horn na katabi nila nun. Tapos aawain na nila agad. Alam nyo naman yung mga flower horn na yan. Mga may initin ang ulo niyan. Kaya ang lalaki ng ulo niyan eh. So yun guys. Once na pinagsama nyo na yung dalawang flower horn yung breeders, at nag-away ulit sila, ibalik nyo na lang sila sa ibalik nyo na lang yung divider. Kasi wala kayong magagawa dun eh. Pero yun nga, sa unang beses, possible na mag-away yan na mag-iikot-ikutan lang yan. It's parang magtitingin-tinginan lang yan. Hindi pa yun agad mag-aaway. Pag nagli-lip lock na sila, yung lips nila naglalak na, hindi sila nagkikiss nun. Nag-aaway yun, tapos nakaganyan yung lips nila. Yan, may picture pala ako. Yan, yung ganyang klaseng lip lock. Paghiwalayin nyo na sila, hindi pa sila paired nun. Try nyo ulit sila next time. I-divide nyo muna ulit. Ngayon guys, pwedeng mangyari na hindi talaga sila mag-paired. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nyo na sila pwedeng i-breed. Pwede nyo pa rin sila i-breed kahit hindi sila nag-paired. Mas maganda nga lang guys kung paired sila kasi hindi mo na sila kailangang bantayan. Tsaka kusa na lang sila na normal na magbe-breed, na natural na magbe-breed sila, natural way. So wala nang hassle sa inyo. Hintayin nyo na lang matapos yung spawning nila. Kaya ako syempre, mas gusto ko yung naka-paired na sila para hindi ko na rin sila iintindihin. Kung di sila nag-paired agad, try nyo ulit kinabukasan or kung ilang oras. Puro after 3 hours or after 12 hours, i-try nyo ulit pagsamahin. I-try nyo lang na i-try guys. At di naman sila nag-iitlog, pwede nyo naman i-try na i-try yun. Tsaka bago pa mga itlog yan, malalaman nyo naman yan kasi maglalabas ng tube. So ayun guys, ganun kadali lang mag-paired ng flower horn, pero depende pa rin sa isda yun kung mag-paired sila agad. Pag ang dalawang flower horn ay hindi nag-paired, pwede pa rin silang i-breed. Pero guys, ituturo ko na lang yung next video, sa next part na lang. Kasi ngayon lang tayo, pairing lang tayo. Pag mag-paired kayo, basta gamit kayo ng divider, hindi pwedeng wala. Tapos yung tinuro ko sa inyo, lang yun, depende yun. Kasi yung iba kasi pinapalaki nila yung flower horn nila na magkasama na sa isang magkasama na sa isang tank. Ngayon, mas maganda kasi kung magkahiwalay yung male tsaka yung female nyo, magkahiwalay ng tank, pagsasamahin nyo lang sila pag i-breed para magawa nyo yung sinasabi ko sa inyo na pairing. Pag lumaki kasi sila na magkasama sa isang tank, hindi ko alam kung paano nyo i-pair yun eh. Kasi matagal na sila nagkakakitaan, so hindi na sila magiging in-heat. So yun guys, kung may mga tanong pa kayo, pwede kayong mag-comment sa baba, tapos pwede nyo rin ako i-message sa Facebook. Sagutin ko naman kayo pag may time ako. Lagi naman ako may time din. Para dun sa mga ngayon pala nakanood ng video ko, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, tapos ang notification bell para ma-notified kayo pag mag-upload ako ng mga bago kong videos. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko lang magpasalamat sa Hyper Ink sa paggawa ng aking mga stickers. Ito yung mga stickers ko na binibigay ko to pag may bumibili sa akin. Meron akong flower horn. Yan, flower horn. Meron din akong beta na stickers. Tsaka itong gapi. Yan. Ganda yan, di ba? Waterproof yan. Kahit yan, kahit mabasa yan sa tank nyo, hindi yan hindi yan masisira. Tsaka tumatagal to kahit forever. Ito pinaka-paborito ko yung flower horn con logo. Kahit sa mga kotse pwede to, kahit sa nyo ilagay, kahit sa mukha nyo. Yan, ayan, di ko matanggal. Yan, makita nyo, di ba?
Oh, ang ganda yan. Dikit nyo lang yan dyan. Ngayon, itong sticker na to, pwede kayo humingi sa akin kung makapipick up kayo, punta lang kayo dito, tapos kuha na lang kayo sa akin. Marami naman ng stock. Yung mga gustong malalayo, pwede naman din, bigyan ko kayo ng sticker, pero syempre, sagot nyo yung shipping kasi hindi naman tayo mayaman eh. Magkano rin yung shipping. Yun lang guys, maraming salamat sa Hyper Ink ulit. Kung balak nyo magpagawa ng sticker guys, tapos gusto nyo yung kagaya ng quality nung sa akin at malapit lang kayo sa San Pedro, pwede nyo kontakin yung Hyper Ink. Ilalagay ko na lang yung details niya sa baba, sa description, para yun, pagawa rin kayo sa kanya ng sticker. Kasi quality talaga. Bagay na bagay ito sa mga aquarium kasi nga waterproof siya kahit mabasa siya. Kahit ilubog nyo na nga sa loob ng aquarium, doon nyo idikit sa loob. Sure ako dito, subok na to eh. Matagal ko nang gamit tong ganitong klaseng sticker. So yun guys, wala akong shoutout ngayon kasi nagmamadali ako. So susunod na lang na video ng mga nagpapa-shoutout. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!